sa pagbubulay-bulay po ng ang salita ng ating Panginoon. Please turn with me sa pagpapatuloy ng ating series sa Second Peter, and let's read First Peter, Second Peter chapter 1 verse 10 to 11. Second Peter chapter 1 verse 10 to 11. Ito po ang sinasabi. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Pagpalain nawa tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan sa araw na ito. Merong kasabihan, or there's a famous na kasabihan ito na sinasabi ng karamihan na practice makes perfect. At yung iba nga ay magsasagot pa ng pabiro na sasabihin nila, no one is perfect, so why practice? Pero for most, para sa karamihan, itong phrase na ito gives an idea that when we do our best, no? When we do our best, we will be better. And if we continue to do so, we will be much better. But, ang tanong, when is the perfection can be achieved? Now, para sa mga Kristiyano, perfection sa buhay na ito is not a present life goal, but a future goal. No? God has prepared perfection for believers in the future. And that time, sa oras na yon ay yun yung tinatawag na entrance to a future glory. No, yun ang pangako ng Panginoon sa mga mananampalataya, an entrance to a future glory. And that's what we call the eternal kingdom of God. And in our text today, relevantly speaks about this, no? Yung about sa future abode ng mga Kristiyano. But before reaching that eternal abode, sa ating binasa sa chapter 1 from verse 3 to 9, Peter laid down to us all the graces na ipinagkaloob sa mga Kristiyano to be able to live a life of godliness, at in-encourage to be all the more diligent to cultivate what has been granted to them. Yung mga graces na yon, yung mga Christian virtues na yon na ating nabasa from verse 5 to 7. And all these are relative sa benefits na ating tatalakayin, no? All those Christian virtues, all those graces na ipinagkaloob lavishly sa mga Christian are relative to the benefits that we would get if we will continue to be diligent in our pursuit to holiness. So sa mga nakaraang pag-aaral natin, ito ay patungkol sa buhay ng may kabanalan, no? Kaya yung pag-continue natin sa pananatili natin dun sa ganong estado that we continue to pursue holiness in our lives, what are the benefits that we are gonna get if we persist, if we continue at hindi tayo manghinawa, no? At hindi tayo mapagod sa pamumuhay ng may kabanalan. What are those benefits? Sa ating teksto sa umagang ito, merong dalawang sinabi na benefits. Benefits of Christian holiness. Number one is the believer's assurance. Ang kasiguraduhan ng mga mananampalataya sa kanilang kaligtasan. Pangalawa, yung sinasabi na entrance to eternal kingdom, or yung sinabi natin kanina, yung eternal abode na sinasabi para sa mga Kristiyano. Now, bago tayo magpatuloy sa dalawang punto na yon na benefits of Christian holiness, ay humingi muna tayo ng tulong sa ating Panginoon sa ating pag-aaral sa umagang ito. Let's pray. O aming Panginoong Diyos, muli kami ay dumudulog sa inyo at hinihiling ang inyong tulong sa pag-unawa sa aming pag-aaralan sa umagang ito patungkol sa benepisyo ng pagpapatuloy namin sa pamumuhay ng may kabanalan. Nawa o Diyos, ito ay magbunga or magbunga ng lalo pang
kabanalan sa amin at lalo pang magbigay ng encouragement sa amin patungkol sa kung paano kami mamumuhay ng naayon sa inyong kalooban. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Number one, isa sa mga benefits if we will continue, no? Kung tayo ay magpapatuloy sa pamumuhay ng may kabanalan, katulad ng sinasabi sa verse 5 na sinasabi dito, at dahil dito gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan at nagkasunod pa noon ng iba't iba pang Christian virtues. So merong encouragement, no, na magpatuloy at gawin ang lahat ng makakaya na tustusan ang ating pananampalataya. Ibig sabihin lamang, ito ay isang encouragement na tayo ay magpatuloy sa pamumuhay ng may kabanalan. Number one benefits of that is believers' assurance. No? Our assurance, by the way, is not dependent on our faith. Why? Bakit natin sinabi yon? Sapagkat sometimes, kung ating oobserbahan ang ating pananampalataya is talagang somehow iiba-iba ng level yan. Nagwe-waver. But kung ang pananampalataya ang ating magiging sa pananampalataya natin magiging dependent ang ating assurance is talagang magkakaroon tayo ng kumbaga sa bangka is hindi maging stable ang ating ang ating status or pamumuhay ng may kabanalan. But ang ating assurance ay nakadepende sa Diyos, sa soberanong pagpili ng Diyos. Kung ating mababasa sa verse 10 na ating minasa kanina, kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo mga bagay na ito, hindi kayo matitisod. Believers are able to make certain yung kanilang kaligtasan. Yung word certain dito, yung gawing sinasabi dito na lalong pagsikapan ninyong patagin ang pagkatawag sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod. Yung sinasabi dito na that the believers ay dapat nilang gawing certain or to make certain yung kanilang pagkatawag sa kanila at ang pagkapili ay possible sa mga Kristiyano. Yung sinabing certain dito, yung sa Greek is yung babeos, is used in Hebrews chapter 9 verse 11 in a sense of legal validity or confirmation ng pagkatawag at pagkapili sa mga Kristiyano. Sabi sa Hebrews chapter 9 verse 17, sapagkat ang isang tipan ay pinagtitibay sa kamatayan, yamang ito'y walang bisa habang nabubuhay pa ang gumawa ng tipan. So, yung pagkagamit dito yung to make certain or yung word certain ay isang legal confirmation na upang ating patatagin or pagtibayin ang ating assurance bilang mga mananampalataya. Yung sinatawag din ditong calling and choosing, yung pagkatawag, no? Pagkatawag at pagkapili sa mga Kristiyano na dapat na patatagin, no? Yung assurance ay patatagin sa yung tinasabi dito na ah, yung pagsikapang patatagin at ang pagkatawag at pagkapili sa inyo, yung calling and choosing na yon ay inseparable truths na nangyayari sa isang mananampalataya. Those are inseparable truths indicating God's effectual call, yun yung calling na tinatawag ito yung pagkatawag. Pag sinabing karaniwan sa language of the scripture, lalong-lalo na sa New Testament, pag sinabing pagkatawag, ito yung tinatawag na effectual call ng Panginoon sa mga mananampalataya o sa mga tao na itinalaga niya para sa kaligtasan. Effectual call to believers uh, of believers to salvation. Sabi sa Romans chapter 11 verse 29, Romans chapter 11 verse 29 na ginamit din yung salitang calling. Romans 11 verse 29, sapagkat ang
mga kaloob, sapagkat ang mga kaloob at pagtawag ng Diyos ay hindi mababago. Ganyan din sa Second Thessalonians chapter 2 verse 14 ay ginamit din ang salitang pagkatawag. Second Thessalonians chapter 2 verse 14, ito pang sinasabi, dito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kalulhatian ng ating Panginoong Hesu Kristo. So yung sinabing ditong pagtawag is yung pagtawag ng Diyos, effectually calling those people na itinalaga niya para sa kaligtasan, na pinili niya based on His sovereign election, pinili niya ang mga taong ito from the eternity past para maligtas. Yun din sinasabi sa Romans chapter 8 verse 29 na ang Diyos ay pumili, ay humirang ng mga tao para sa kaligtasan from the eternity past. Romans chapter 8 verse 29. Ito ang sinasabi, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So nagtalaga ang Panginoon ng mga tao para sa kaligtasan. At gayon din sinasabi sa Ephesians chapter 1 verse 4, ito po ang sabi, ayon sa pagpili, choosing niya sa atin sa kanya bago itinatag ang sanglibutan upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So ang Panginoon ay pumili ng mga tao para sa kaligtasan from the eternity past. Now, let me clear, no? Kung meron kung sasabihin ng iba, let me clarify these things. No, kung sasabihin ng iba ay meron na palang itinalaga ang tao, ang Diyos na mga tao para sa kaligtasan. Meron na palang mga elect people, no? Bakit pa tayo mag-evangelize? Now, let me be clear sa ganitong muli, no? Kasi ganun nga yung nagiging argumento ng mga hindi naniniwala sa election at ayaw nila ng gano'n sapagkat daw unfair daw 'yon. Now, itong mga tao na ito, no? Bakit pa tayo kailangan mag-evangelize kung meron ng itinalaga pala sa kaligtasan? Now, let me be clear, yung mga inelect ng Panginoon para sa kaligtasan, no? Hangga't sila ay dumating sa punto na sila ay magsisi sa kasalanan at manampalataya sa tanging tagapagligtas ng kanilang kaluluwa, ay hindi pa sila ligtas hanggang sa makarating sila sa punto na yon. Elect people are not yet saved until they are effectually called at magsisi sa kasalanan at manampalataya kay Kristo. That's the reason why we evangelize, sapagkat hindi natin alam kung sino ang mga inelect ng Panginoon para sa kaligtasan. Yung mga bagay na yon, iyon yung mga inilihim sa atin ng Panginoon, no? Kaya we evangelize indiscriminately, no? Kaya kinakailangan na tayo ay humayo at sumunod lamang sa mandato para sa ating mga mananampalataya na ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoon para sa kaligtasan ng mga wala pa sa Panginoong Hesukristo. Dito rin makikita natin Peter is concerned for believers to have confidence and assurance that they are included in the elect. Para sa mga mananampalataya, importante ito na tayo ay dapat maging sure, no? Maging sure tayo or confident tayo na tayo nga ay kabilang sa mga itinilaga nga ng Panginoon para sa kaligtasan. Sapagkat ito ang totoo, God knows His elect, but tayo hindi natin alam kung sino ang mga inelect ng Panginoon. Pero para sa mga mananampalataya, no? Sa mga naligtas na, tinawag ng Panginoon, effectually called ng Panginoon para sa kaligtasan, sila ay na-regenerate, binigyan ng bagong puso, and therefore sila ay nagkaroon ng kakayahan upang magsisi sa kanilang kasalanan, pinagkalooban ng pagsisisi at pananampalataya sa Panginoong Kristo. God knows His elect, but when the people, no, ay naligtas, His elect should enjoy the knowledge that they are His. No? Itong sinasabi sa Scripture, we must have this opportunity
to enjoy na tayo ay kabilang talaga sa mga inilek ng Panginoon para sa kaligtasan. And why is it important to know that you are God's people? Or important to know that that why is it important to be sure, no? That you are saved by God, that you are predestined by God for salvation. Bakit ito importante? Now, sa buhay ng isang Kristiyano, talagang dumarating sa punto na tayo ay makakaranas ng iba't ibang klaseng pagsubok maging ang pagbagsak sa kasalanan. Totoo naman, hindi talaga compatible na sabihin na ang Christian life is a bed of roses. No, it is not a bed of roses. There will be times na tayo ay babagsak, talagang lagapak sa kasalanan. But we should not fall into misery and become wretched. Hindi tayo dapat magstay doon. Darating sa pagkakataon that we will stumble. Dito nga sabi, no, dito nga sa sinasabi sa ating teksto sa verse 10, no, sa ating binasa, kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod. Yung salitang matitisod dito, ito yung ito yung pagkakataon na tayo ay bumagsak sa kasalanan at tayo ay makakaranas ng talagang kapighatian because tayo ay nga ay nagkasala at doon yung papasok yung pagkakataon that we might fall into talagang matindi na misery, no, because we have sinned greatly at talagang mabigat ang kasalanan na yon na ating nagawa, maging sa mga ibang kasalanan na ating nagawa, even ito ay maliit o malaki, no, sana ganun pa rin yung magiging what do you call this, response natin, na talagang hindi tayo mapapakali sa ating mga sarili hanggat hindi natin naihingi ng tawad ang mga bagay na yon. At kung nangyayari nga yon, at tayo ay malapit na doon sa pagkakataon na tayo ay we will fall into great misery, no? Yung stumble dito means to fall or err, no? Sa James chapter 2 verse 10 ginamit din yan, no? Yung matitisod. Ano bang sinasabi sa James chapter 2 verse 10? Pag tayo ay na na kakumit ng kasalanan, almost synonymous 'yon na tayo ay natisod. James chapter 2 verse 10. Same word din po ang ginamit sa salitang pagkatisod dito. Sabi sa James chapter 2 verse 10, ito po, sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Or yung same word, no? Yung same word na ginamit dito na pagkatisod. Same word din po 'yon ang ginamit. Kaya gayon din sa James chapter 3 verse 2. Sabi dito, sapagkat tayong lahat ay natitisod sa maraming bagay. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa pananalita, ito ay isang taong sakdal. May kakayahang pigilin ang buong katawan. So basically, yung sinasabi ditong pagkatisod is yung pagkabagsak sa kasalanan. Now, kung tayo ay may assurance, no? If we have assurance, assurance will help us or give us encouragement or courage to stand once again after we had a great fall or we fall into sin. Proverbs chapter 24 verse 16, ang sabi doon, for a righteous person falls 7 times and 7 times or he will rise again. Sabi sa Proverbs, kawikaan, let's read para hindi tayo magkakamali sa ating pag-quote, no? Sa Proverbs chapter 24, Proverbs chapter 24 verse 16. Sabi sa Proverbs 24 verse 16, sapagkat ang matuwid ay makapitong nabubuwal at bumabangon na naman. Now, if we have this assurance, no, it will help us once again to stand. Now, Christian life is not about how many times we fall.
no? Christian life is not about how many times we fall, but by how many times we rise up again. Because talagang sa buhay natin, no, bilang Kristiyano, aminin man natin o hindi, tayo ay nagkakasala pa rin. Sapagkat narito pa rin tayo sa ating estado na ang kasalanan ay hindi pa tuluyan na naalis sa ating mga sarili. We still sin, but we repent and stand up again. Now, how can we be sure then that God called us? Paano lalago ang ating assurance that God called us and that we are is His elect? Sinabi nga dito sa ating teksto, no? Kaya nga lalong patatagin, pagsikapan ninyong patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo, papaano? Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, if you do these things. Now, ano yung mga bagay na yun sinasabi dito? Well, let's go back to verse 7, no? If we do these things na yung sinabi sa verse 5 to 7, sabi dito, at dahil dito gawin ninyong lahat ang inyong makakaya at tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. No, idin lamang to sa binanggit ni Apostle Peter na dapat nating pinagsisikapang gawin sa ating pamumuhay ng may kabanalan. At sabi dito, if we do these things, no? Sa pamamagitan nito mapapatatag ang ating assurance, no? If we do these things, no? Sabi dito, if you do these things, we know that our lives are becoming more like the nature of Jesus. Now, sinabi nga yan sa verse 4, no? Na tayo ay lalong nagiging kahawig or partakers ng likas ng ating Diyos, no? Sa verse 4 ng ating pinag-aralan last time, no? Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo ng likas ng Diyos. Meaning, nagiging lalo tayong kawangis ng likas ng Diyos. At ito ay ang sinasabi itong likas ng Diyos ay likas ng ating Panginoong Jesucristo. Became partakers of the divine nature of Christ. When God's divine power granted us all things pertaining to life and godliness na sinabi sa verse 3, it has no other meaning, but for us to be holy after we are saved. Kaya nga ito, babalik tayo dun sa mandato na tayo, pagsikapan natin, no, na lumago sa kabanalan. Sabi ni J.C. Ryle, we must be holy. No? Sabi niya, we must be holy because it is the only sound evidence that we have a saving faith in our Lord Jesus Christ. Now, ang Christianity, ano? Kung ang Christianity without holiness is like a chocolate cake without chocolate. Paano masasabi na isang chocolate cake yan kung walang chocolate? Gayun din ang pagiging Kristiyano. Kung walang kabanalan, paano masasabi na isa siyang Kristiyano? How can you be sure of your salvation and that you are a Christian? If you pursue those qualities diligently and be all the more diligent. Sabi dito sa ating teksto, no? Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo, be all the more diligent, no? Yung ginamit dito muli yung salitang yung Greek na spaude, no? Spaude. Same do sa verse 5. Sabi doon sa verse 5, make every effort to add, or in Tagalog, no? At dahil dito gawin niyo ang lahat ng inyong makakaya. Make every effort to add, no? This means to be diligent, or this means diligence without or with haste, no? Na hindi nagsasayang ng oras, no? Na gawin ang lahat ng makakaya upang lumago sa kabanalan. Now sa ating text, dinagdagan pa ito, no? Dinagdagan pa ito ng malon, lalong,
no? Yung salitang sinabing lalon or malon in Greek means dinagdagan pa ito ng greater degree of diligence, na lalong pagsikapan, no? Lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili ninyo, no? Sa pamamagitan ng ano? Sa paggawa ninyo ng mga bagay na ito, yung Christian virtues, exercising more of Christian virtues. Now, let's be aware, no? And dito, let's be careful to think na ikaw ba ay naging Kristiyano because you made yourself holy. Hindi po ganon. We didn't became Christian because we made ourselves holy. Hindi po ganon ang ating kaligtasang natamo. We pursue holiness because first of all, you are already a Christian, no? Ang kaligtasan po natin stands not on the basis of what we can do, but what Christ has done for us. Now, ano po ang punto natin dito? Punto natin dito, by pursuing the moral virtues essential to holy living increasingly, be all the more diligent, it gives evidence for ourselves that God has granted us eternal life. Hebrews chapter 6, verse 11. Sabi sa Hebrews chapter 6, verse 11, at nais namin ng bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sigasig upang inyong malaman ang ganap na katiyakan ng pag-asa hanggang sa katapusan. It is for us to know, no, that we are recipient, granted eternal life. Now today, no, sa iglesia, sa karamihan sa mga iglesia ngayon, ang kabanalan ay nanineglect na. Today, the church is more concerned about giftedness. Napansin niyo ba 'yon? No? The church is more concerned about giftedness but neglect the more important qualities of Christian life, yung holiness. Sabi ni Steve Lawson, sabi niya, your godliness is more important than your giftedness, and your maturity more than even your ministry. So, ang church ngayon doon na nakafocus doon sa giftedness. Now, ay magaling maggitara to. Tara, join ka sa church namin. At kung ikaw ay magjo-join sa church namin, gagawin ka naming gitarista sa music ministry. At merong available ministry pala sa'yo dito dahil magaling ka palang magturo. No? Tara, mag-join ka sa church namin. Ba't nakalimutan na? Ang very important aspect, no, or concern ng pagiging Kristiyano, yung walang iba kundi ang kabanalan. Here sa ating pinag-aaralan, we must pursue holiness. We must pursue holiness. For without holiness, no one can see God. Sabi sa Hebrews chapter 12, no? Verse 14. Hebrews 12 verse 14. No? Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan na kung wala nito'y walang sinumang makakakita sa Panginoon. Now, pursue holiness even though we know that all our sins, past, present, and future are forgiven. No? Merong ganun kasi, no, na alam ko na sa sarili ko, forgiven na pala ako, wala na sa akin yung mga kabanalan na yan. But ito ang mandato, or ito ang ebidensya na tayo nga ay na kay Kristo if we pursue holiness. Sanctification is very vital sa buhay ng isang tunay na naging Kristiyano nga, no? Sanctification is not a replacement of our justification, but sanctification validates our justification. It gives us assurance that we are justified nga, napawalang sala at naging Kristiyano, napabilang sa pamilya ng ating Panginoong Hesukristo. Now, ano pa ang pangalawang benepisyo ng pursuing holiness para sa mga Kristiyano sa ating pinag-aaralan sa umagang ito? Sa verse 11,
Sapagkat sa ganitong paraan, again, no? For in this way, refers again dun sa constant pursuit of holiness, diligence of pursuing the Christian virtues. Ano yung pangalawang benepisyo? Sabi dito, sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo. No? The second benefit of our diligence in pursuing Christian virtues is the entrance into eternal kingdom. Now, sa iba, ininterpret ito na this is something that already happened, no? Nang isang naligtas nga nananampalataya sa Panginoon Kristo, nagsisi sa kasalanan, ay talagang nakapasok na or belong na sa kingdom ng Panginoong Kristo. Na wala tayong problema doon. We have no issue sa ganon. But because for Christ has established His kingdom. Yun nga sinabi sa Mark chapter 1 verse 15, no? That the kingdom of God has come, no? Mark chapter 1 verse 15, Mark chapter 1 verse 15, kung tayo ay nagsisi sa ating kasalanan at nanampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo or nanampalataya sa Panginoong Kristo, ay tayo ay makakapasok nga sa kingdom ng ating kaharian ng ating Panginoon na dumating na nga. Sabi sa Mark chapter 1 verse 15 na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. At malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa ebanghelyo. We enter His kingdom by repentance and faith in Christ alone. Christ is the King. Christ the King is already reigning now. Yun nga sabi sa Matthew chapter 28 verse 18. Bilang hari na naghahari na sa ngayon, ang lahat ng authority ay nasa kanya na. Sabi ng ating Panginoong Kristo sa Matthew chapter 28. Matthew 28 verse 18. Sabi dito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. So that means Christ is already reigning all the authorities. 'Di ba? Yun ang isa sa mga characteristic or qualities ng isang king na ang lahat ng autoridad ay nasa kanya. Therefore Christ is reigning now. All authority are His. He reigns in His church. But yung sinabi sa teksto na ating binasa sa umagang ito, no, ating pinag-aaralan, merong salitang there will be in English, no? Sabi dito, sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok. Ibibigay. So parang it connotes something that is future. There will be. There will be means a future event. Now, we have the concept of the already and the not yet, no? Sa ating mga pag-aaral. Yung kingdom ng ating Panginoong Kristo, Christ's kingdom has already come. Katulad nga ng sinabi natin sa kanya kanina. But the final consummation, no, is yet to come. Yung final consummation or yung lubos na pagdating ng kingdom ng ating Panginoong Kristo, yung final consummation nun ay hindi pa nga nangyayari. It is yet to come. So, applicable doon yung konsepto ng already and the not yet. Now, these words of a future entrance into eternal kingdom, which will be richly provided, no? Sabi doon sa ating teksto, sapagkat sa paraan ng ay masaganang ibibigay sa inyo, masagana yun, will be richly provided, no? Yung entrance na ito sa eternal kingdom, no? Yung words na ito, yung words of a future will entrance into eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ are put before us as the goal of our long journey. Habang tayo ay nabubuhay, ito ang goal, no? Yung pag-enter doon sa final consummation of the kingdom of God, of the kingdom of Christ, which is richly provided para sa atin. Ito ang final goal natin sa ating long journey habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito. Now, it must excite us, no? Tayong mga
weary pilgrims, ang ating mga puso ay dapat na-excite sa pagdating ng araw na ito, no? This entrance, our entrance to this eternal kingdom of Christ, richly provided for us, ay dapat maging goal natin mula sa ating long journey habang tayo ay nabubuhay pa sa kasalukuyan. The entrance to the kingdom is described as richly provided. Sinabi sa English, for in this way there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom. Sinabing richly provided. Again, yung richly provided dito, yung provided dito, ginamit muli yung word na epixo regeo, means to supply or to add or to provide, no? Is used, ginamit muli yung word na yon at dinagdagan pa ng richly to emphasize the point. Richly provided, richly added to us. Now, the word from the Greek world, again, yung paggamit dito ng epikoregeo, no? Itong word na to comes from the Greek world of stage and drama. Sinabi nga natin last time, no? Yung paggamit dito is parang yung director ng isang play, no? Or isang drama, yung coach nila ay the director of, sabi ni si Simon, ito pala sabi ni Simon Kistemaker, the director, no, of a play not only coach the cast together with the state or yung gobyerno, he also paid the expenses. Ginagamit niya yung kanyang finances. He also paid the expenses the members incurred for giving a performance on stage. Sa makatuwid, in other words, the choir master or yung director added his financial contribution to the amount the state supplied. So meron ng supply ang state, ang gobyerno, yung kanyang meron siya ay idinagdag niya pa or ipinambayad niya. Kaya yung verb dito no, yung provided, no? Provided, epikorregeo, or to add signifies that the believer contributes lavishly to the work of his salvation. Yun yung pagkagamit dito sa verse 5 and then sa verse 11 din, no? But notice sa verse 5, yung paggamit sa verse 5 ng epikoregeo is of man's cause, no? Ang sinasabi dito sa verse 5, no, sa ating teksto, at dahil dito gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya at tustusan. Yung tustusan provide or add up. Ang sino ang gumagawa nun? It is man's cause. Ang tao ang gumagawa. But here, ang pagkagamit doon sa epikoregeo, sa paggamit sa verse 11 is God's cause. No? Ang Diyos ang nagdadagdag. Ang Diyos ang nagpo-provide richly, no? Richly, no? If we generously put ourselves out in obedience to God, ito ang ibig sabihin nun. If we generously put ourselves, no? Ourselves out in obedience to God, dun sa verse 5 na sinasabi na gawin natin ang lahat ng ating makakaya, no? If we generously put ourselves out in obedience to God and give, ano, and give all that we can to be holy, God will generously provide or put or add Himself out for us and lavishly reward us for life in everlasting kingdom or in the eternal kingdom na sinasabi dito sa ating teksto. Now, anong makikita natin dito, no? We cannot outgive God. We cannot outgive God. Ano man ang ginagawa natin sa Diyos, no? Now we know that God is a rewarder. Yung ibibigay niya, no? Sa nakalaan na ibibigay niya, no? Sa ating pagdating doon sa eternal glory. When we enter the eternal kingdom, hindi yun katumbas ng ating nagawa, no, hindi iyon na ano hindi, kumbaga mas higit pa doon ang ibibigay ng Diyos. We know that God is our rewarder and we cannot outgive God. No matter how much we give for God, God will give us more. Ganyan ang dinidescribe dito, no? Yung epikoregeo or richly providing of God is more than what we have done for God, no? Example, no? Yung our two-time gold medalist Olympian Carlos Yulo.
went back home, no, sa ating bansa, sa Pilipinas, after niya manalo ng 2 gintunga, and were given a welcome not like the other athletes with him na pumunta doon sa Paris Olympics. No, alam natin kung sa ngayon, no, kung titingnan natin yung balita, alam natin kung gaano karami na yung kanyang natanggap, no, after he got a 2 gold medal sa Olympics, no. Alam natin kung gaano na karami yun. You know how much he got after he dedicated, no, labor in practicing, no, his craft to win the gold medal, no. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa goal, no, ng pagkamit ng gintong medalya. At ano nga ang naging kapalit nito? Talagang sobra-sobra ang biyaya na pinagkakaloob sa kanya ng iba't ibang sektor ng gobyerno. Now, ito ay ganun din ang kahalintulad, no? If we will continue, no, if we will continue pursuing all these things, or yung sinasabi sa atin, no, yung sinasabi na effort natin na ini-exert para sa ating Panginoon sa pamumuhay ng may kabanalan, no, mas higit pa, no, ang ibibigay ng Diyos. He will richly provide for us yung bagay na ibibigay niya sa atin sa ating pagdako doon sa eternal glory na nakalaan para sa atin. Now let's ponder this. Even though we made emphasis on the need of growth in holiness, yun yung mga naging emphasis natin last time. We really need to grow in holiness. We really need to cultivate, no, yung mga graces na ipinagkaloob sa atin upang tayo lumago sa kabanalan. Therefore, ito yung tinatawag na perseverance in Christian life, no? Perseverance in Christian life of holiness. Now, the last part of our text makes it plain that the final salvation is not man's achievement, but God's lavish and generous gift. Yun ang mas na-highlight, yung lavish, generous gift ng Panginoon para sa atin, sa ating patutunguhan, no, sa eternal glory kapag tayo ay nasa piling na ng ating Panginoon sa Kristo sa araw ng kanyang muling pagbabalik. Again, all that we can give for God is incomparable of what He can and will give to us in glory in the eternal kingdom of Christ. Now, one striking characteristic, yung sinabi nating eternal kingdom dito na ipinagkaloob, richly provided for us. One striking characteristic of this eternal kingdom is that it belongs to our Lord Jesus Christ. Sabi sa ating teksto, sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo. This kingdom belongs to our Lord Jesus and Savior Jesus Christ. Lord and Savior Jesus Christ. Now, yung eternal kingdom na ito ang this is the qualitative definition ng kingdom. It is Christ's kingdom. It belongs to Christ. Now, Matthew chapter 16 verse 28, pinapatunayan sa atin ito that the kingdom belongs to Christ. Matthew chapter 16 verse 28, that this kingdom, no, na kanyang inaugurate nung sa kanyang pagbabalik at mako-consummate sa kanyang pagpunta dito sa mundo, sa kanyang kapanganakan ay na-inaugurate ito at it will be consummated sa kanyang muling pagbabalik, ay pinapatunayan na sa kanya, he has the claim of this kingdom. Matthew chapter 16 verse 28, itong sabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan na nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang makita nila ang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian. Christ has the claim of this eternal kingdom. John chapter 18 verse 36, no? John chapter 18 verse 36. Itong sabi ng ating Panginoon, sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi mula sa sanglibutang ito. Kung ang kaharian ko ay mula sa sanglibutang ito,
ang aking mga tauhan ay makikipaglaban sana upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ang aking kaharian ay hindi mula rito. So may claims ang ating Panginoong Kristo sa kahariang ito. Sa eternal kingdom na sinasabi dito. Now, this kingdom, the kingdom of Christ, ay is entered or makakapasok lamang tayo kung sa Panginoong Kristo nga. Gayon nga na ang kingdom na ito ay sa Panginoong Kristo. That means the entrance to this kingdom is by relationship to Him. Importante or sa pamamagitan lamang ng relasyon sa Panginoong Kristo ang pagpasok sa sinasabing eternal kingdom na ito. A personal relationship between the Lord and the servant, between the Savior and the saved. So basically, ito nga ang sinasabi na ang mga mananampalataya lamang na nagsisi sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Kristo, merong pagkakilala sa Kanya, no? Yung sinasabi dito sa ating teksto na lumago sa pagkakilala sa Panginoong Kristo, meaning merong relationship sa Kanya, ang nakapasok at in the coming, yung eternal kingdom na ito, the consummation of this eternal kingdom, no, the entrance will be richly provided for them, for us, sa mga naligtas, no, ay makakapasok lamang dito sa pamamagitan ng relationship sa Panginoong Kristo. Kung wala sa Panginoong Kristo, walang makakapasok sa sinasabing eternal kingdom na ito. Nang isa to sa mga richly provided benefits ng mga taong nagpapatuloy sa pamumuhay ng may kabanalan. Masaganang pagpasok. Hindi lamang assurance ng kaligtasan, kundi masaganang pagpasok sa eternal kingdom, no? Sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ay sa pamamagitan lamang ng relationship natin sa Kanya. Now, ang tanong, sa ating application, do you have a true relationship with the King, Lord, and Savior, Jesus Christ? Sapagkat there is no other way to enter His kingdom but by Him alone. By relationship to Him alone. Now, whenever we hear that question, na meron ba tayong tunay na relationship sa Panginoong Hesukristo, whenever we hear that question, we cannot avoid but to think and examine ourselves. Are we really heading to that eternal abode? No, dun sa eternal kingdom na yon, sa kingdom ng ating Panginoong Hesukristo, are we really heading to that eternal abode? Napapaisip tayo niyan. But we are not left to wonder about our salvation. Kaya nga, binigyan tayo ng assurance of salvation. Isa yan sa benefits. Kung tayo ay nagpapatuloy sa pamumuhay ng may kabanalan, nabibigyan tayo ng assurance, we are not left to wonder about our salvation. At matitiyak natin that we are heading to that eternal abode, no? Na itinalaga para sa atin ang kaharian ng ating Panginoong Kristo. Now, our failures, sometimes, no? Our failures, our sins, ang pagbagsak natin sa kasalanan might overshadow our assurance for sometimes, no? But if we ourselves, no? If we see ourselves continuing to the pursuit of those Christian virtues, our assurance will be strengthened all the more, no? Kaya nga yun yung sinabi sa atin, kaya nga mga kapatid, lalong patatagin, no? Lalong pagsikapan ninyong patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo. So it talks about nga assurance, no? Lalong tatatag ang ating assurance if we will continue to pursue those Christian virtues, pursue holiness in our lives. Our assurance will be strengthened all the more. And that's what our text clearly says, no? No, our lives, no, ay talagang magkakaroon tayo ng assurance na tayo nga ay tunay na iniligtas ng ating Panginoon. Kung makita natin ang ating sarili na tayo ay nagpapatuloy sa pamumuhay ng may kabanalan. Kaya nga ang buhay ng Kristiyano, no, tayo nagkakasala pa rin. Our lives shall be a cycle of repentance and faith in Christ. No? Bakit? Sapagkat tayo nagkakasala pa rin habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. But tayo ay hindi
nananatili sa pagkakasala, no? Tayo at the same time we put our faith in Christ. Now every time we sin, we repent. Ganyan talaga. We must repent, no? Ganun talaga yung or yun talaga ang magiging response natin whenever we sin. Hindi tayo makakatulog sa gabi or hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan sa araw, sa oras na tayo ay nagkasala. We will repent and continue to put our faith in Christ and look into Him to do what we couldn't do for ourselves. No? Sa pananampalataya, because sa pananampalataya ng sa ating Panginoong Kristo nakatuon, no? Sapagkat kaya nga lalo nating makita ang ating kakulangan if without Christ in our lives. Dahil sa ating mga kasalanan, wala tayong pag-asa. But when we look to Christ, no? Every time we sin and repent and look to Him what we couldn't do for ourselves. Instead, we will look on what He has done for us. That is a mark of a true relationship to Christ. Iyon ang marka ng tunay nga na meron tayong relationship sa ating Panginoong Heso Kristo. At ang may marka na yon, to those who have that mark, are those whom Christ allows to enter His kingdom. No, para sa ating mga kaibigan na wala pa sa Panginoong Heso Kristo, no? May sinasabi dito na pag enter sa eternal kingdom. So wala na rin pinagkaiba ito sa pagpasok sa heaven, no? Now sometimes, no, may mga tao na gusto lang lamang ang kalangitan or gusto lamang pumasok sa kalangitan pero wala talaga na makakitaan ng kabanalan. So hindi po pwede yung ganun. Kung gusto mong pumasok, kung ikaw ay wala pa kay Kristo at gusto nga papasok sa kalangitan, ngunit hindi nakakakita ng kabanalan ng iyong buhay, ay hindi magiging pleasant sa iyo ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. No? Hindi bababagay. Kung ikaw mismo ay mapupunta doon, magmimistulang impyerno sa iyo, no? Ang kalangitan. Kung ikaw ay papasok doon in the future, na sa pamumuhay mo ngayon ay wala ka talagang pakialam sa pamumuhay ng may kabanalan. At meron din naman nagugustuhin pumasok sa kalangitan. Mawala pa sa Panginoon Kristo, ang kanilang paraan sa pagpasok sa kalangitan ay ang kanilang paggawa ng mabuti. No, hindi po ganun ang pagpasok sa kaharian ng Panginoong Kristo. Hindi ganoon ang pagpasok, no, sa relationship sa Panginoong Kristo upang makamit ang kaligtasan at magkamit nga ng makamit nga ang pagpasok sa eternal kingdom ng Panginoong Kristo sa kanyang muling pagbabalik. Paraan upang tao ay maligtas ay magsisi sa kanyang kasalanan, no? Magsisi sa kanyang kasalanan, talagang tanggapin na walang paraan na ikaw ay maliligtas sa iyong karumihan sa kasalanan, no? Kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Kristo sa kanyang nagawa sa krus ng Kalbaryo sa pagbubuhos ng kanyang dugo, no, sapagkat ang mga nahugasan lamang ng kanyang dugo ang sa pamamaraan lang lamang nun ay napapawi ang kasalanan sa isang tao, no, sa pamamagitan ng pagbubuhos ng kanyang dugo, paglilinis ng kanyang dugo, at ang katwiran niya na idinadamit sa mga taong nanampalataya sa kanya, no? Ang nakakatanggap ng kaligtasang itong sinasabi natin at ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Kaibigan, kung wala ka pa sa Panginoong Kristo, kinakailangan mo siya sapagkat hindi mo kailanman ma-achieve in your own deeds ang pagpasok sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng Panginoong Kristo. It is through repentance of your sin and putting your faith in Him on what He has done and not what you can do for yourself. For yourself. Kaibigan, magsisi ka sa kasalanan mo. Ito ang magandang balita. May paraan upang ikaw ay maligtas at maiwasan
ang paghuhukom ng Panginoong Hesukristo sa mga makasalanan, sa mga wala sa Panginoong Hesukristo. Ang pagtawag na ito ay paraan ng Panginoon. Ang ebanghelyo ng kaligtasan ay paraan ng Panginoon sa pagtawag sa mga tao para sa kaligtasan. Yung ito ay patuloy mong ire-reject, ay maaring ikaw nga ay patungo sa walang hanggang kaparusahan sa muling pagbabalik ng Panginoong Kristo. Ngunit kung ikaw ay magsisisi at tatanggapin mo ang kaligtasan na na-accomplish ng Panginoong Kristo para sa mga makasalanan, ikaw nga ay kanyang ililigtas, no? Ang lahat ng lalapit sa Panginoong Kristo para sa kaligtasan, kailanman ay hindi niya tatalikuran, hindi niya itatakwil, no? Ikaw ay kanyang ililigtas, no, to the uttermost. He is able to save you to the uttermost. Kaya nga kaibigan, pagsisihan mo ang iyong kasalanan at manampalataya ka sa walang ibang tagapagligtas, nag-iisang hari, nag-iisang Panginoon, ang Panginoong Hesukristo, at ikaw ang kanyang tatanggapin, papapasukin sa kanyang walang hanggang kaharian. Tayo'y manalangin. O aming Panginoong Kristo, Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat muli sa umagang ito, sa pagbubulay-bulay ng iyong salita. Maraming salamat na meron palang benepisyo ang aming pagpapatuloy or pagpapagal ng pamumuhay ng may kaligtasan. Ito ay nagpapatatag ng aming katiyakan ng aming kaligtasan. At ito nga rin, Panginoon, ay paraan upang kami ay tatanggapin ninyo sa inyong walang hanggang kaharian na na itinalaga ninyo para sa amin sa inyong muling pagbabalik. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagkaunawa nito para sa amin. At nawa, O Diyos, ay lalo pa kaming lumago nga sa kabanalan, sa pamumuhay ng may takot at pananampalataya sa inyo. Maraming salamat po, aming Panginoon. At nawa, O Diyos, ang mga wala pa sa aming Panginoong Kristo ay inyong nga iligtas upang sila man ay maging recipient ng kaligtasan na inyong pinano before the foundation of the world, na nag-elect kayo ng mga tao para sa kaligtasan. Naway sila nga mapatunayan nila sa kanilang sarili, kung sila ay magsisi sa kanilang kasalanan, na sila pala ay kasama sa plano ninyong iligtas para sa upang mapabilang sa kaharian ng aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.